bilang Kristiyano, mayroon tayong aaminin sa Diyos ngayong gabi. At ito ay ating makikita sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. Bilang Kristiyano na inubos ng ating Panginoon at sumampalataya kay Kristo na ating tagapagligtas, ayon sa mga talatang ito, mayroon tayong aaminin sa Diyos ngayong gabi. 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. O hindi ba ninyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya duwalatin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Tayo muna namin. Panginoon, salamat po sa gabi ito na mayroon kaming karayaang tumulong sa inyo sa pananalangin. Tumbay po sa aming mga kapatid na nasa ranta ng bagyong Yolanda sa Leyte. Tungkol din po sa mga iglesia, tungkol sa mga kapatiran sa iglesia nito. Salamat po, Ama, na kayo po ay handang makinig, handang tumugon sa dalangin ng inyong mga tao. Kaya naman, nagpapasalamat kami sa pribilegium ito, sa isang biyaya nito, na kami po ay makalapit sa inyo ngayong gabi. Kung samahan nyo kami sa aming pong pagkukulay-kulay ng inyong mga salita. Kung kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, anong dapat natin aminin sa Diyos na sinabi ng Apostol Pablo sa mga talatang ito? Well, meron tayong aminin at ito ay aminin natin ikaw ay okupado ng Diyos, ikaw ay pag-aari ng Diyos, ikaw ay obligado sa Diyos. Una, tingnan natin at aminin natin bilang Kristiyano, ikaw ay okupado ng Diyos. Verse 19, hindi ba ninyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Pag sinabing okupado ng Diyos, nakuha ka na. Wala nang bakante sa iyong sarili. Ikaw ay okupado, puno, at wala nang lugar para gawin ang nais natin gawin sa ating mga sarili. Katunayan, sinabi na rito na ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu. Banal na Espiritu. At hindi lang templo, kundi nasa loob mismo ang Espiritu ng Diyos. At sabi diyan, inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo. At ito hindi buhat sa ating pagsisikap, kundi ito'y kaloob o natanggap natin ito mula sa Diyos na ikaw ay may panganak na muli. Ang pagkakaroon ng Espiritu Santo sa ating buhay, ito'y hindi pinaghihirapan, ito ay kaloob. Kaya wala tayong lugar sa ating sarili na tayo ay magputos sa banal na Espiritu. At ang ating pagiging okupado ng Diyos, pagkakaroon tayo ng bilang templo ng banal na Espiritu at pagkakaroon ng Espiritu Santo sa ating loob, ito'y bunga ng panalangin ng Panginoon sa kanyang mga tao. Tingnan niyo ang sabi sa Juan 14. Versikulo 16 hanggang 18. Ganito ang sabi. Ako sa pito ng Panginoon ang kanyang mga alagaan, at ang sinabi niya, at hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang pang-aalim
upang makasama ninyo siya magpakilanman. Ito ang espiritu ng kalokohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay makaka sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. Now, ang pagkakatanggap natin ng Espiritu ng Diyos at pagiging tempo natin ng Espiritu ng Diyos at ang pananahan niya sa ating kalagitnaan ng Espiritu ng Diyos, kalooban ito ng Diyos sa pagitan ng panalangin ng ating Panginoon, Yesu Cristo. Ang sabi niya sa 16, hihingin ko sa Ama. Kahilingan ito ng Panginoon, mismong nananalangin siya para sa atin, upang tayo'y pagkalooban ng mga aliw. At ang mga aliw na yon, hindi basta minsan lang, hindi tulad sa Old Testament, dati bago lang yung Espiritu Santo. Ito'y nasa loob natin. At ang sabi ng Panginoon, ito'y makakasama ninyo magpakilanman. Kaya na, yung pangako ng Panginoon na hindi ko kayo iiwan, hindi talikuran man, talagang totoo dahil ang Espiritu ni Cristo, ang Espiritu Santo, ay nakatira sa ating loob. At ang Espiritu ito ay Espiritu ng kalokohanan. Kaya dapat bilang tayo ng templo ng Diyos, okupado ng Diyos, dapat wala tayong lugar para sa anumang kasinungalingan. Dapat bilang tahanan ng Espiritu Santo, dapat namumuhay tayo sa kalokohanan. At ang Espiritu nito ay hindi nakikita o nakikilala ng sanlibutan. Sapagkat ang buhay ng mga tao ay nasa kasinungalingan. Diba ngayon maraming naghihirap na sa mga kalawindahan. Pero mayroon pa rin mga taong nag-aakot ng mga rebulto na bumuhay pa rin sa kasinungalingan na hindi yun ang kanilang nagapagligtas. Pero kung ating piligan ng banal na kasulatan, yun ay sanhi ng galit ng Diyos dahil sa pagsalpa sa Diyos. Hindi nila nakikilala dahil hindi nila nakikita. Pero tayo, ang sabi nito sa banal na kasulatan, ang sabi nito, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo. At siya ay mapapa sa inyo. Hindi lamang siya nananatili sa atin. Sabi sa John 14, siya'y mapapa sa atin pa. Yung katotohanan. Kaya nakikilala natin ang Diyos dahil mayroong katotohanan tayong nakatira sa atin. At mayroong mga aliw. At ang sabi sa verse 18, hindi ko kayo iiwang nag-isa. Ako'y darating sa inyo. Paano na lang, halimbawa, kung Kristiyano, wala ang Espiritu sa ating puso, sa ating buhay, na umalim sa atin. Mangyayari tulad tayo ng mga tao ngayon na walang pag-asa. Gagawa tayo ng hakbang na labang sa kalooban ng Diyos. Gagawa tayo ng hakbang para sa ikapapahamak natin. Pero salamat na lamang sapagkat mayroon tayong kaalipan sa ating puso. Mayroong kasiyahan, mayroong kakontentuhan, mayroong kagalakan na sa kabila ng ating kalagayan, ngayon alam natin mayroon tayong pag-asa. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan at ako'y darating sa inyo. So kung gano'n, unang-unang dapat nating aminin, ako'y okupado ng Diyos. Ikaw ay okupado ng Diyos. So walang lugar sa ating puno tayo para tayong pinagkilaan na sakyan na okupado mo na, wala nang maaaring makuha sa iyo. At bilang ikaw isang okupado rin sa sakyan, wala ka nang dapat gagawin na para sa iyong pansarili. Kung di gagawin, kung na gagawin ng Diyos nang kumukupa sa iyo. At hindi lang yun, ang aminin natin ngayong gabi, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Okupado ka, na makatid pag-aari ka ng Diyos sa ating
text. Kayo'y hindi sa inyo sarili, kayo ay binili ng halaga. Ang sabi niya, hindi na ikaw sa iyong sarili. Ikaw ay sa Diyos. Kung Kristiyano ka. Ikaw ay binili ng halaga. Ano kaya halaga ito na pinambili sa atin? Si Apostol Pedro may sinabi sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 18-19. Ito ang sabi. Lalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na binala ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pila o pinto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. 1 Peter 1:18-19. Ikaw ay pinili ng halaga. Yung binili dyan ay tinubos. Tinubos mula doon sa ating pagkakakidnap kay Satanas at sa kanyang kampon. Itigap tayo patungo sa kapamakan. At ang sabi dyan, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, tinubos tayo ng Diyos. At hindi lang yun, ang sabi rito sa 1 Peter chapter 18:19, ikaw ay tinubos mula sa paniniwalang binala ninyo sa inyong mga pinuno. At ang pinagtubos, verse 19, ay hindi pila sa ito, kundi ang dugo mismo ni Kristo. Napakalaga nun. Kaya kung tayo pag-aari ng Diyos dahil tayo tinubos ng dugo ni Kristo, ng dugo ni Kristo talagang wala itong katumbas na lagi. Dapat, ang masusunod sa ating buhay ay ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat siya ang naninirahan sa atin. Naroon natin pagka binanggit natin ang Espiritu ng Diyos, alam natin kasama ang Trinidad. Ang Ama at ang Anak, sapagkat hindi pwedeng maghiwalay yung tatlong yun. Nakikilala sa tatlong persona. Laging, pag sinabing sa anak, ang Diyos ay ang anak ay sumasa inyo, alam natin, andun din ang Ama, andun din ang Espiritu. Hindi pwedeng maghiwalay nyo. Pero marami ng aral na parang hiwalay yung tatlong ito. Kaya nga, dapat ang masunod sa ating buhay ay ang Diyos. Sa katauhan ng Espiritu, sapagkat nahitig ko ng Espiritu. Bakit dapat ang Espiritu masunod sa atin? Sapagkat tinubos tayo ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo, ang sabi dito sa ating binasa, ay tulad ng korderong walang kapintasan na tulad dumis. Sa Old Testament kasi, napakahigpit ng Panginoon pagdating sa pag-ahandog. Dahil ang paghahandog sa Old Testament, ito'y lumalarawan sa ating Panginoon. Kaya dapat, ang paghahandog nila ay katulad ng Panginoon na walang duwis at walang kapintasan ng kordero. Kaya kung may kapintasan ng kordero, napuput ang gusto. Hindi siya nalulugod sapagkat sinisila ang totoong paglalarawan nito sa darating na tagapagtuos na walang ibang kundi si Kristo. Kaya, ang Lord hindi na nalulugod sa mga Hudyo na naghahandog ng mga yung kapintasan. Alam natin, sumalakay, di ba? Sumalakay na. Atong sila ng mga pilay, mga bulan, mga sakang, ay hindi naglulugod ng Panginoon. Kaya, tulad ng Old Testament, ang kordero ay walang dungis, walang kapintasan, yun ang dugo ni Kristo. Si Kristo hindi walang dungis at walang kapintasan. Kaya dapat, ang masunod sa buhay natin ay ang Espiritu. Kaya sino mang ginagabayan ng Espiritu, siya ay puspos ng Espiritu. Kung araw, kung sinabi natin puspos ng Espiritu tangyan, yung mahusay puporma, mahusay bawin, di ba? Mahusay mag-preach, puspos ng Espiritu. Pero ibig sabihin ng puspos ng Espiritu, buhay natin ay nasa gabay ng Espiritu. Mayroong direksyon ng Espiritu. Dapat miniwalay sa duwa ng sarili. So dahil una, dapat natin aminin tayo okupado ng Diyos, aminin din natin tayo pag-aari ng Diyos.
At dahil tayo okupado pag-aari ng Diyos, ikatlo, dapat aminin mong ikaw ay obligado sa Diyos. Sa ating text. Sapagkat kayo binili sa isang halaga, verse 20, kaya tuwalatin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang sabi nito sa ating binasa, luwalatin ng Diyos. Bilang tayo ay okupado ng Diyos, pag-aari ng Diyos, obligado tayong magluwalhati sa Diyos. At ang pagluwalhati sa Diyos, na ating makikita rito, kaya sabi, ng inyong katawan. Hindi sinabi ng inyong mga labi. Pwede tayo magluwalhati sa Diyos at magiging pakuli ng ating mga labi. Pero ang utos dito ay ng ating katawan. Pag sinabing, luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos, na alam natin ang katawan natin, templo ng Espiritu. At ang Espiritu ay nasa loob natin. Kaya hindi natin pwedeng gamitin ang ating katawan sa mga pansanlibutan at makasalanang bagay. Hindi natin pwede ang gawin. Halimbawa, total, may kasabihan na, total wala namang kaunay, Espiritu sa katawan mo, pwede akong inom. Pwede akong magdag. Yun yung doktrina ng mga ascetism, mga ascetic yun. Panahon pa ito ng Colossus. Mga naniniwala na ang katawan ay makasalanan, ang Espiritu banal. Kaya hindi pwede magsama ang Espiritu at katawan. Dahil ang Espiritu banal, hindi pwedeng manirahan sa masamang katawan. Kaya hindi sila naniniwala na si Kristo nagkatawang tao. Kung magkatawagin ng ascetism. Ngayon, sa mga doktrina nito, ascetism, sa kanila, mayroon silang Espiritu, may buhay, pero yung katawan nila, pwede sa pangangalo niya, pwede sa drug addiction, pwede sa paglalasing, kasi wala ng kaunay ng Espiritu. Kaya na ang kapilibili na dito, nasabi, luwalatin ninyo ng inyong katawan. Bakit? Sapagkat ang katawan natin ay tirahan ng Espiritu. Hindi pwede maghiwalay yun eh. Pag-aaral ng Espiritu. Kaya hindi natin dapat na ganito, pag-aaral Sunday, sa basketball, pag-aaral ng pagsamba, banalin natin ang ating katawan. Yun ang ating dapat ihandog sa Panginoon. Tayo ay magluwalhati sa Diyos ng ating katawan. Ngayon, kapag katawan natin ay dinadala natin sa iba't ibang mga bagay na hindi para sa Diyos, lalo sa araw ng Diyos, ay mamimigati yung Espiritu. Bakit? Ang Espiritu ay nasa atin. Espiritu ng Diyos. Sabi na sa Romans 8:15 hanggang 16, the Spirit bears witness with our spirit that we are children of God. Ang Espiritu mismo ng Diyos nagpapaluto ng ating Espiritu na kaya anak ng Diyos. At yun ang maraming sinasabi ng Espiritu Santo kapag tayo may ginagawang makbang, nagsisinungaling tayo, nagpupungaling tayo. Alam natin yun sapagkat dinidiktahan tayo sa ating konsyensya ng Espiritu ng Diyos, mali ang ginagawa mo. Pero habang ginagawa pa rin natin doon, yung mga bagay na mali, nagiging maliit ng ating pakiramdam sa Espiritu. So, paano namimigati ng Espiritu Santo ang Espiritu ng Diyos sa atin? First Thessalonians, chapter 5, verse 16. Isa yun, isa ito sa mga talata na dapat natin bigyan ng pansin. Ang sabi dito sa verse 16, First Thessalonians 5. Magalang kayo lagi. Na ang context dito, Christian. Alam mo, ikaw kahalan ng Espiritu Santo. Magalang kayo lagi. Manalangin kayong walang pati. Sa lahat ng bagay, magpasalamat po sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yun ang kalooban. Yun ang kalooban ng Espiritu Santo sa atin. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong higatiin o hamakin ang mga pagpapayag ng propesya. So, mapapansin natin ito na kung tayo ay laging nalulungkot na parang walang pag-asa,
namimigati ang Espiritu Santo sa atin. Ikalawa, kung di tayo nananalangin, dahil dinadama tayo, namimigati yung Espiritu Santo sa atin. Kung hindi tayo nagpapasalamat sa lahat ng bagay, maging sa mga kalamidad na yan, alam natin ang Diyos ang may control, may tayo na siya, pasalamatan natin ang Diyos. Namimigati natin ang ating Banal na Espiritu. At kung hindi tayo tumatanggap ng pangangaral, kung may reklamo tayo, o binibiro natin, o pinagdatawa na natin ang preaching, namimigati ang Espiritu Santo. Kaya, sa pamamagitan ng ating katawan, kung naluwalhati natin sa ating mga kilos, pananalita, naluwalhati ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, katawan na sinabi. Dahil ang katawan ito ay pag-aari ng Diyos. Kaya obligado tayo sa Diyos. Kung kay Kristiyano, obligado tayo magluwalhati sa Diyos sa magitan ng katawan ng Espiritu. Now, ano uri ng katawan? Para sa magluwalhati sa Diyos. Katawang buhay. Noong araw, pagka sinasakripisyo ang tupa, pinapatay. Di ba? Pinapatay. So, wala nang magawa yung kordero. Pero yun ay tinupad ng ating Panginoon. Si Kristo mismo ang namatay para sa atin upang tayo ay hindi mamatay, kundi tayo mabuhay. Kaya nga sa ating pag-ahantog sa Panginoon ng ating katawan, hindi dapat patay, kundi buhay. Hindi patay sa kasalanan, kundi buhay sa Espiritu. Dahil tayo templo na Espiritu. Dapat natin masabing buhay ang ating pagsamba. Romans 12, verse 1 and 2. Napakaganda nito, no? Sabi dyan, kaya lang mga kapatid, isinasama mo sa inyo, alam sa mga kamabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog lubuhan. Banal, nag-asyasya sa Diyos, na siya ninyong makatuwiran ng paglilingkod. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago tayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti. Dalawa, mapatunayan ninyo kung ano yung kasiyasiya. Katlo, at mapatunayan ninyo lumos kung anong kalooban ng Diyos. Ang sabi dyan, buhay. Anong pinapakita rito sa verse 1? Di ba't nananawagan si Pablo rito? Nangangarap siya rito. Nananawagan siya sa mga nakikinig. Mga buhay. Kaya nga, bilang pag-ahantog ng ating katawan, dapat buhay, nakikinig sa pangangaral ng mga naral. Pinapakinggan ang pananawagan ni Pablo at pinapakinggan ang kahabagan ng Diyos. Alam-alam sa kahabagan ng Diyos, ialay ninyo ang inyong katawang buhay. Pinapakinggan eh. Kaya ibig sabihin ng buhay na katawan, nakikinig. At kung nakikinig, napapakinggan yung panawagan, yung preaching, at saka yung kahabagan ng Diyos, anong kasunod nun? Ano dapat gawin ng isang Kristiyano kapag nakakapakinig ng isa? Anong dapat? Isang buhay. Not hearers of the word, but doers. Kaya, dalawa, ang isang katawan na buhay, nagsasabuhay ng kanyang nakapakinggan. Kaya sabi sa verse 2, may utos eh, huwag nalimutan. Dapat, nagsasabuhay. Doon pa lamang sa verse 1 eh, ano pagsasabuhay ng paghandog ng katawang buhay? Dapat banal. Dapat kasiya-siya sa Diyos. At
naglilingkod. Paano maglingkod? Verse 2, huwag tularan ang sanlibutan nito. Yan ang gawain ng mga buhay. Kaya nga si Kristo ang namatay para sa atin, para tayo ay buhay na maglilingkod sa Diyos. Yun ang una, huwag tularan ng sanlibutan ito. Anong ginagawa ng sanlibutan? Hindi tulad ng ginagawa natin. Hindi malagas sa kanilang pagsamba, hindi malagas sa kanilang panalangin, hindi malagas sa kanilang pagbabasa. At ang alam nila, tulad ng Duterte, inaatulad yung tao sa Tacloban na walang Diyos. Yun ang gawa ng sanlibutan. Huwag tularan. Ikalawa, ang sabi na, kung huwag tularan, ano dapat gawin? Kundi, magbago tayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Na buhay lang yung nagbabago ng pag-iisip. Hindi patay. Nagsasagawa. Nagsasabuhay. Now, bakit daw magbago tayo ng pamagitan ng pagbabago ng ating isip? Mayroong dalawang dahilan. Sa mga preacher, alam natin yan. May dahilan Kasi nagsisimula sa salita ng okay. Bakit daw kailangan magbago tayo ng ating pag-iisip? Unang-una dyan, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti. Hanggang hindi tayo nagbabago ng ating isipan, hanggang hindi tayo nagsisi sa ating mga maling takbang, hindi natin malalaman kung alin mabuti. Diba? Hindi natin malalaman kung alin mabuti. So, ang sabi dyan, bilang buhay na katawan, makinig tayo sa pangaral, panawagan ng mga ngaral, dahil tinuro ni Paborito Karatabe ng Diyos, ngayon naman, isang buhay ang napakinggan. Paano? Magbago ng pag-iisip. Ano ba yung mali nating kaisipan, ipagbuhin na natin ito? Sapagkat, kung hindi tayo magbabago, hindi natin malaman kung ano yung mabuti. Ano yung totoo? Mabuti. Akala natin, mabuti pa yung ginagawa natin, pero hindi pala totoo. Pero noong magbago ka ng pag-iisip, dahil napakinggan mo ang mensahe ng mga ngaral tungkol sa kabalan ng Diyos, nalaman mo kung ano yung mabuti. Yung pag-aaral natin. Kahit mabuti. At hindi lang yun. Ano ba yung dapat malaman? Hindi lamang ang mabuti, kundi kasiyasiya. At lubos na kalooban ng Diyos. Yung kasiyasiyang lubos na kalooban ng Diyos, hindi natin malalaman yan hanggang hindi tayo nagbago ng ating isipan. Hanggang tayo'y patay sa kasalanan. Hanggang gumagawa tayo ng patay na gawain ng sanlibutan at hindi tayo magbago ng ating isipan, hindi natin malalaman kung ano yung kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Maraming nananalangin, turuan doon silang malaman ang kalooban ng Diyos. Ang sabi dito, magsisi ka lang magbago ka ng yung pag-iisip at yung bibigay ng Panginoon at mapapatunayan kung ano yung kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. So yun ang ating dapat aminin. Aminin natin bilang Kristiyano at tatlong bagay na ito. Una, aminin mong ikaw ay okupado ng Diyos. Ikalawa, aminin mong ikaw ay pag-aari ng Diyos. Aminin mong ikaw ay obligado sa Diyos. Obligado ano? Magluwalhati sa paraan ng katawan ng buhay. Paano masabi buhay? Nakikinig at nagsasabuhay ng kanyang napapakinggan. So ito yung ating pag-pray sa ating mga sarili at ipag-pray natin sa bawat miyembro ng iglesia. Malaman ang bagay nito dapat nila maamin sa kanilang mga buhay. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong mga sarili.